Mga ka-sweetheart, na-try nyo na po bang gumawa ng masarap na alakubana? Giniling po to ng baka pero try nyo, ang sarap. Let's go! At ayan na nga po, andito na naman ang reyna ng kusina. Cook tayo! Siyempre first, maghahanda po muna ako ng onions at saka po ng siling makopa. Ayan po, inislice ko siya ng maliliit na pahaba. At naglagay na din po ako ng atsuete na nilagyan ko ng hot water para lumabas yung kanyang kulay. So halu-haluin ko lang po muna siya para lumabas ng husto ang kanyang kulay ng atsuete. And then, ito na po yung giniling na baka. So bali 1 kilo po yan. Ayan po, naggisa na ako. Kailangan po nating iuna ang garlic, i-brown lang po. Pababrownin ko lang siya ng konti and then sinunod ko ng onions. Kailangan pong halu-haluin nang lumabas ang kanyang aromatic. So, i-mix ko na rin po yung siling haba. Halu-haluin lang natin ng mga ilang minutes. And then, isunod ko na po yung giniling ng baka. So, lutuin po natin mabuti yung giniling ng baka para hindi po siya buo-buo. Kailangan yung hiwa-hiwalay talaga siya. Nilagyan ko rin po siya ng isang beef cubes at konting asin. Kasi po, kunti lang muna ilagay yung asin kasi mas mabilis mag-add. At naglagay na rin po ako ng pamintang durog at saka dahon ng laurel. What? So, ayan po. Nahalo ko na siyang mabuti at luto na yung giniling, durog na. So, after po niyang maluto, ilalagay ko na yung atsuete. So, yung po lang tamang kulay, wag naman yung red na red. Kailangan yung ano lang siya, tamang kulay lang. Ayan po, mix lang. Oh my Mix God! lang natin siya hanggang mag-balance yung kanyang kulay sa giniling. At kailangan tuyo siya, yung nagmamantika siya. Ayan po, nakikita naman ninyo, lumalabas na yung kanyang oil. So, ang sarap na po niya, nangangamoy talaga. So, halo lang po ng halo. And then, pagkatapos po nun, naluto na, nilagay ko na po ang pasas. Ayan po, 1 box ng pasas ang inilagay ko. And then, halo-halo lang po. Yan, luto na. So, i-set aside ko lang po muna siya. At i-ready ko naman po yung ibang mga ingredient. So, nag-sunny side up po ako ng egg. Ayan po, buo lang yung pula. Nilagyan ko lang siya ng konting asin sa ibabaw para may lasa naman. So, nag-fried na po ako ng itlog. Bali po yung i-fried kong itlog is 4 para sa decoration. Yan lang po, 4 na itlog lang yung ipiniprito ko para pang-decorate. Kasi po, ano lang po naman yan optional. Nasa inyo kung gusto nyong lagyan ng decorate. Pero, totally po, pag alakubana, talagang may katernong itlog. Nilalagyan po talaga ng sunny side up na egg. Ayan po, dana po yung 4 kong itlog na pre-fried. So, sinunod ko naman po ang saging na saba. Kailangan po ang ilalagay ninyong saging na saba, hindi yung overripe. Kailangan po yung manubalang lang para masarap kainin. Kasi pangit yung overripe kasi masyado siyang maasim. So, yan lang po. Ipa-brown lang natin ng konti yung saging. Pero luto naman. Kailangan lutong-luto. Kasi po, pang ano din po yan, pang optional lang din po yan. Yummy! Para maganda naman tingnan yung niluto natin. Tsaka kahit saan ka po mag-order na restaurant na may alakubana, talaga pong may saging at saka itlog na pre-fried. So, ayan po. Pang second batch ko naman, prinito ang saba. Kasi po, yung binili ko pong saba is 10 piraso para sa pang-decoration. Kaya ayan po, dana po yung aking prinitong saba. So, tinilalagay ko na po sa plato para medyo lumamig. Kita naman ninyo, golden brown lang siya. Wag naman siyang over na overcook. Yung golden brown lang po para magandang tingnan. Kasi pangit pag yung maitim. So, ayan po. Hinahanda ko na yung aking nilutong alakubana. So, lalagyan ko naman siya ngayon ng decoration. Kasi, ready to serve na po siya. Sunday po ngayon, kaya malaki yung lagayan. At marami yung kakain. So, kaya nilalagyan ko na siya ng decoration. Ayan po, ganyan lang po yung paggawa ng alakubana. Napakadali lang pero napakasarap. Try nyo pong ilutuin sa inyong mga bahay, mga mommies.
Shoutout nga po pala kay Mitch Rodriguez ng Pangasinan. Ito, blinag ko na yung request mo. At thank you nga po pala sa pag-follow. Thank you so much.